Sa loob ng maraming taon, kilala si Naoya Inoue bilang isang tahimik ngunit mapanganib na kampiyon. Ngunit sa huling press conference na ginanap sa Yokohama, tila nagiba ang ihip ng hangin. Sa harap ng media, hindi nagpaawat ang undisputed super bantamweight world champion sa paglalabas ng kanyang saloobin laban niyan sa kapwa Hapon na si Junto Nakatani. Ang ugat ng tensyon, ang lumalakas na bulong-bulungan na si Nakatani raw ang makakatalo sa monster. Noong una, hindi ko talaga pinapansin si Nakatani, pag-aamin ni Inoue. Ngunit habang lumalapit ang aming weight class at naririnig ko ang mga tao na sinasabi na kaya ni Nakatani na talunin si Inoue. Ayon kay Inoue, naisip ko, sandali lang. Ayon kay Inoue, ang mga ganitong pahayag ay direktang isang pambabasto sa kanyang narating. Sa kanyang tingin, tila nakalimutan ng publiko ang realest ng mga knockout at kasaysayang binuo niya sa loob ng mahigit isang dekada. Pakiramdam ko ay minamalit nila ako. Dagdag pa niya na may halong panggigigil. Kaya naman, nang opisyal na inanunsyo ng tapatang ito ay gaganapin sa May 2 sa tanyag na Tokyo Dome. Ito ay hindi lamang isang laban para sa titulo. Ito ay isang patunay ng dominasyon. Sa kabila ng pagkamay ni Inoue kay Nakatani, sa harap ng kamera, ang kanyang mga binitawang salita ay nagsilbing babala. Walang balak na mag-ingat ang monster. Mariing binigyan din ni Inoue na hindi siya papayag na mapunta sa kamay ng mga urado ang desisyon. Bilang tugon sa kampo ni Nakatani, partikular na sa coach nitong si Rudy Hernandez na nagsabing kayang manalo ni Nakatani sa desisyon. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sinagot ni Inoue. Rudy is strategist. Alam kong nagsimula na ang psychological warfare ani ni Inoue. Ngunit tandaan niyo ito, hindi niyo ako matatalo sa desisyon. Lalabas ako doon para tapusin ang laban bago pa man magtapos ang rounds. Para kay Inoue, ang laban kay Nakatani ay isa lamang na milestone o bahagi ng kanyang mahabang karera. Ngunit ito ang pinaka-personal sa lahat. Nais siyang basagin ang ilusyon ng mga kritiko na meron nang nakapantay sa kanyang galing. I will prove everything. Hindi ko maabot ang aking peak. Deklarasyon ng kampiyon. Ang kanyang layunin ay simple, ngunit malupit. Ipaya ang sinumang nagdududa sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng class difference o ang agwat ng kanilang anta sa boxing. Kaya narito ang hamon sa ring. Una, knockout intent. Hindi maglalaro si Inoue. Hindi lalaban si Inoue na playing safe. Bawat suntok ay may layuning itumba si Nakatani. Pangalawa, legacy at stake. Nais patunayan ni Inoue na siya pa rin ang undisputed #1 pound-for-pound king. Pangatlo, psychological edge. Ginamit ni Inoue ang hype kay Nakatani bilang gasolina upang lalong magsumikap sa training. Mga kakwento sa huli, nananatiling kampante ang monster sa May 2. Palalaman ng buong mundo kung ang kayabangan ni Inoue ay bunga lamang ba ng labis na kumpiyansa o kung ito ay isang katotohanan na dala ni Inoue na dapat katakutan ni Junto Nakatani. Vamos amigo! Rapido! Paldo naman, matik. Nindot, basta, ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na magandang laban. Kaya, kinilaw naman eh. Wala na. Ganda na si Ryan Katulo, makuyapan. Ako ba ng ilong? Ano to yan? Ano to siya? Kanang paling-paling ba? Ha? Balimbing? Oy, balimbing! Where are you? Where are you? Balimbing! Where are you? Balimbing, namin duwa sa John ba? Manila. Pero di ka kanto. Namin duwa sa Manila ba? Di ka kanto. You're not allowed.